may survey po na lumabas sa social weather stations. Tumaas daw po ng 2 points from 29 to positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Although the survey was conducted from June 20 to June 29, so prior po na magsimula yung impeachment trial ni VP Sara sa Senate. So ang question po, do you think after po na masimulan yung impeachment trial, narinig na po yung Article 4 o yung grave threats, magbabago po kaya yung satisfaction ng publiko sa performance ng Vice Presidente? Or in any way, makaka-apekto po ba yon sa rating ni VP, considering na nag-umpisa na nga po yung trial? Well, una mo sa lahat, kailangan nating balikan yung ibig sabihin ng satisfaction ratings, no? Kasi mahirap na itali po yun doon sa impeachment proceedings. Kasi I think ang basic question ho on satisfaction ratings ay ano ba ang pagtingin po ninyo sa gampanin ng atin pong pangalawang Pangulo over the course of this particular period. So I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi baka pagka mas pointed yung question, do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Tingin ko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. No? Kasi basically, satisfaction ratings are performance ratings. Eh. So nakikita din naman ho natin yan. For example, the President had a better rating for this particular quarter. So tingin ko, mahirap na i-conflate yung pong satisfaction performance ratings on how the impeachment proceedings, not just at the level of the Senate, but also at the level of the House, is when it is being compared to the performance of the Vice President. But, sorry, kung trust po yung pag-uusapan, pwedeng bumaba? We have to wait for that trust rating. Pero alam po niyo, there are surveys po kasi relating specifically to public support for the impeachment. So I think that would be the most relevant survey question and survey results. So kung meron po yun, kung tumaas man yun o bumaba, yun po yung may actual impact sa pinag-usapan ho natin on the Vice President and on the impeachment proceeding. Ako, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Terry, no? Na it would be interesting to note, no, in this survey na lumabas, na lahat po ng lahat po ng mga mga personalidad na kasama diyan sa survey na yun, ay tumaas po yung kanilang net satisfaction ratings. At itong ang ibig sabihin lamang nito para sa aking personal na opinion ay nakita ng taong bayan na itong mga personalidad na ito ay nagtatrabaho, no? Tatrabaho, and this is quite a good impression that they will leave to the Filipino people. Ngayon, it would also be interesting to see the results maybe after the issue of the impeachment has been asked, no? Kasi wala pa naman nagtatanong niya. Ang unang tanong kasi, interesado ba kayong makita o madinig ang impeachment? At 80% ang nagsabing oo. 'Di ba? So, from that particular baseline, then we go, kung nakita na nila ito ngayon, yung after the first article na tapos, siguro it would be also interesting to see kung ano yung magiging resulta. Yan ang aabangan natin. Bernard, your follow-up? Good afternoon, Coms. Yung rating kasi, may mga narrative ngayon yung mga trolls na ang taas ng rating ng next president namin eh. So bakit niyo ituloy yan, yung impeachment? Is that the reason para huwag na ituloy yung impeachment? Well, sa aking palagay, hindi dapat rason. Ang impeachment kasi ay proseso ng accountability eh. At mahalaga ito, kaya nga ito ay nakasaad sa ating saligang batas because hindi pwedeng ibig sabihin kung ikaw ang mataas na opisyal ng gobyerno, kapag ikaw ay gumawa ng mga paglabag sa batas, ay wala ka ng accountability dapat harapin. Kaya hindi dapat tinitingnan itong accountability dahil sa popularity, no? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country violates certain laws.
Ayun lang ang aking pananaw. Kong Terry. Una sa lahat, hindi po pwedeng pagpagbangain yung pong survey ratings doon po sa impeachment, katulad na binanggit ko na po kanina. Kasi ang sinusukat po sa survey ratings, satisfaction ratings, ay kung maayos ho ba yung service delivery ng ating pong pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin, kung magaling ho ba, at I think, nagbigay naman ho siya ng ulat sa bayan, no, na talagang tumutulong ho sila sa iba't ibang mga sektor. Na ginagawa rin naman po ng iba't ibang mga ahensya po ng pamahalaan. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon at ang mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past. No? So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kaysa sa kahit ano pa. Alright, siguro, Follow before that, Bernard, let us first recognize our, the member of the prosecution panel and also acting as a spokesperson for the prosecution team, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Hello, hello. If I could just also add a quick answer to that. Sabi nga ho ni Kong is, no, this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late C.J. Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change. Kaya nga ho lagi naming hinihingi, no, wag ho nating pangunahan itong proseso na to. Pinapakiusapan ho natin yung mga kababayan natin, no, na subaybayan natin ng mabuti itong impeachment proceedings, pakinggan at suriin natin lahat ng ebidensya, no? At kung siguro magkakaroon ho ng mga survey tungkol sa bagay na to, it's very premature to do it at this time. Gawin ho natin yan, no, kapag narinig na ng taong bayan ang malakas na ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati ng kabilang panig, pag nandiyan ang ebidensya, then let's hear their opinion about it. Yun lang. A follow-up. Despite this culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Sa tingin nyo? Anong basa niya? Mahirap sagutin yun kasi I think kung alam natin kung ano yung tanong doon sa survey, siguro more or less magkakaroon tayo ng picture kung ano yung posibleng dahilan, no, kung bakit, no. But gaya nga ng sinabi ng aking mga kasama dito at sinabi natin, hindi importante sa ngayon na kung sino yung popular, no? Dahil nga hindi nga po ito popularity contest o beauty pageant. Ang ating importanteng makita at mabigyan ng pansin ang paglalatag ng ebidensya. Dapat madinig, maintindihan ng ating mga kababayan. Nang sa ganon, magkaroon sila ng sariling konklusyon o opinion dito sa usapin ng impeachment. Dahil from the impeachment process mismo, ito'y masalimuot na proseso. Napakahirap din maintindihan ito. No? Kaya nga, isa sa mga pamamaraan para ito'y maintindihan ng ating mga kababayan ay mailatag natin ang ebidensya. At dyan mismo, siguro, that will already help, no, the people to come up with conclusions or opinions on the issue.